Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 15:11. Ituloy natin ang paghahanap. Kasunod nito, mabilis na umalis si Yezuan at ang dalawa pa. Matapos patayin ang isa pang eksperto sa Samsara Realm, sa wakas ay kumalma ang Spirit West City. Ang pagpatay sa mga tao mula sa parehong paksayon ay hindi nagbigay ng anumang mga merito sa labanan. Gayunpaman, pinatay ni Yezuan ang 4 na eksperto sa Samsara Realm at isa sa kanila ay nasa ikalawang antas ng Samsara Realm. Ang merito ng labanan na ito ay isang malaking halaga ng kayamanan. Gayunpaman, ang mga merito ng labanan na ito ay hindi maaaring ipagpalit sa Spirit West City. Higit pa rito, si Yezuan ay malapit ng sumugod sa hilagang teritoryo. Sa makatuwid, maaari lamang niyang panatilihin ang mga ito sa ngayon. Ang mga tao sa Spirit West City ay maswerte na ang Zeman clan ay nawasak. Kung hindi mapipigilan ng dalawang patriarch ng Zeman clan ang mga taong ito. Makalipas ang kalahating araw, ding! Naayos na ang teleportation array. Tumunog ang system notification. Nang marinig ang notification ng system, hindi nag-atubili si Yezuan at agad na pumasok sa teleportation array. Hua! Nagsimulang gumana ang teleportation array at nagsimulang magbago ang paligid ni Yezuan. Sinira niya ang Zeman clan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na gusto niyang maging City Lord. Ang posisyon ng City Lord of Spirit West City ay maaaring ibigay sa sinumang nagnanais nito. Sa lalong madaling panahon, natapos ni Yezuan ang teleportation array at nakarating sa isang kuweba. Inilabas niya ang Skeleton King at Old Tree at tumingin sa malayo. Hanggat tatawid tayo sa bulubunduking iyon, tayo ay nasa hilagang kampo. Sa oras na iyon, lahat ay magiging kaaway natin at tayo ay magiging target ng lahat. Mabagal na sabi ni Yezuan. Mabuti naman, kaya nating pumatay ng kontento. Pinagsalikop ng matandang puno ang kanyang mga kamay. Siyempre, ang target nila ay ang Abyss Lord of the Death Abyss, si Chi Xuanyu. Noon, si Chi Xuanyu ay isa lamang multo at ang kalooban ng kamatayan ay hindi makakasakit kay Yezuan. Iniisip niya kung ang pinakamalakas na tao sa Death Abyss battlefield ay magiging kasing lakas ng sabi ng mga tsismis nang makilala nila ang totoong tao. Fair na. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at agad na pinamunuan ang 3 general papunta sa bulubundukin. Ang bulubundukin ito ang hangganan sa pagitan ng hilagang at kanlurang kampo. Masasabing dumarating at umaalis ang mga tao. Nakasalubong ni Yezuan ang ilang tao mula sa parehong kampo sa daan. Lahat sila ay pumapasok sa teritoryo ng kalaban upang patayin ang kanilang mga kaaway at makakuha ng mga merito sa labanan. Siyempre, mayroon ding ilang tao mula sa hilagang kampo, kabilang ang mga nasa yugto ng Profound Death at Samsara Stage. Habang nasa daan, napatay ni Yezuan ang 3 dakilang eksperto sa entablado ng Samsara at higit sa 10 mga eksperto sa yugto ng Profound Death sa ika-9 na antas. Ang kalaliman ng kamatayan ay ang pinakamapanganib na lugar sa hilagang kampo. Doon nakatira si Chi Xuanyu at marami siyang eksperto sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bumulong si Yezuan habang hawak niya ang mapa na nakuha niya mula sa singsing ng Chen Kun ng dalubhasa sa ikalawang antas ng Samsara. Young Master, dapat ba tayong dumiretso o patayin ang daan doon? Tanong ng matandang puno. Dahil nandito na tayo, kaya hindi na kailangang magmadali. Let's kill our way through. Sumagot si Yezuan nang hindi nag-iisip. Kahit na siya ay napakalakas ngayon, si Chi Xuanyu ay nasa ikatlong antas ng Samsara Realm. Kasama ng mata ni Azura at ng mga eksperto sa ilalim niya, hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanya. Sa makatuwid, nais ni Yezuan na gumawa ng panibagong tagumpay bago magtungo sa kalaliman ng kamatayan. Pagkatapos, papatayin niya ang kanyang daan sa buong kalaliman ng kamatayan at gagamitin ang pagkakataong ito para makapasok sa entablado ng Samsara. Kung normal silang maglakbay, makakarating sila sa kalaliman ng kamatayan sa loob ng 7 araw. Mayroong maraming mga lungsod at paksayon sa daan at sila ay napapalibutan at aatake sa sandaling sila ay lumitaw. Maingat na tiningnan ni Yezuan ang mapa at nagpa siya sa 3 ruta. Sa pagkakataong ito, gusto niyang walisin ang buong hilagang kampo.
Agad namang naghiwalay ang tatlo. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang espesyal na sistema ng pagpoposisyon ng walang bisa at maaaring masira ang kawalan upang makarating sa kabilang panig anumang oras. Dahil ang pinakamataas na limitasyon ng Zuan Death Battlefield ay nasa ikatlong antas ng yugto ng Samsara, ang mga paksayon sa daan ay hindi masyadong malakas. Ang pinakamalakas ay nasa second level ng Samsara stage. Ito ay wala kay Yezuan. Sa sandaling ito, iniisip ni Yezuan kung dapat ba niyang maabot ang pinakamataas na limitasyon ng layunin ng pagpatay kapag siya ay nasa ikawalong antas ng yugto ng Profound Death. Sa napakaraming paksayon na pinagsama-sama, dapat ay sapat na. Sa isiping ito, pinabilis ni Yezuan ang kanyang bilis. Makalipas ang kalahating araw, nakarating sila sa unang lungsod. Mga kaaway sa 8th level ng Profound Death Stage. Patayin. Bago pa man pumasok si Yezuan sa lungsod, mayroon ng mga taong namamatay. Nang makita ng mga taong ito na si Yezuan ay nasa 8th level pa lang ng Profound Death Stage, agad nila siyang pinalibutan. Mayroong ilan sa ikawalo na antas ng yugto ng malalim na kamatayan at ang ilan ay nasa ikasyam na antas ng yugto ng malalim na kamatayan. Sa antas ng cultivation ni Yezuan, maaari pa niyang patayin ang mga eksperto sa entablado ng samsara. Ang mga magsasaka na ito ay hindi isang banta sa kanya. Matapos makitungo sa mga tao sa labas ng lungsod, sinira ni Yezuan ang kawalan at inihiwalay ang kanyang sarili sa Old Tree at sa Skeletal King. Pagkatapos ay dinala niya ang mga ito. Tara na at patayin natin ang lungsod. Umungol si Yezuan at direktang dinala ang Old Tree, ang Skeletal King at Wei Zhenchen sa lungsod. Napakadaling makilala ang mga tao mula sa kampo ng kaaway. Madarama sila ng isa hanggat malapit sila. Kahit na sila ay malayo, ang isa ay maaaring gumamit ng labanan sa pagitan ng kanilang mga kilay upang makilala sila. Ang imprint ng labanan ng mga tao mula sa kampo ng kaaway ay magiging puti. Kung sila ay mula sa kampo ng kaaway, ito ay magiging pula. Masasabi kung sila ay kaibigan o kalaban sa isang sulyap. It's actually the Skeletal King. How rare! Talagang matapang ang taong ito. Talagang naglakas loob siyang pumasok kapag nasa 8th level pa lang siya ng Profound Death Stage. Tama. Tanging ang kalbo na matandang lalaki at ang Skeletal King ang bahagyang mas malakas. Gayunpaman, ang City Lord ay isang second-level Samsara stage expert. Dapat ay madali niya silang mapatay. Forget it. Ang dami natin. Patayin. Kaagad, hindi mabilang na mga eksperto ang lumukso sa kalangitan at direktang inatake si Yezuan at ang dalawa pa. Kahit na ang isang second-level na Samsara stage expert ay hindi makakayanan ng pinagsamang pag-atake ng napakaraming eksperto. Gayunpaman, hindi nilayo ni Yezuan na harangin sila. Patayin ang sinumang banta. Umungol si Yezuan sa kanyang isipan. Ang matandang puno at ang dalawa pang nakatanggap ng utos at mabilis na sinimulan ang patayan. Kahit na may mga eksperto sa ikalawang antas ng Samsara realm sa lungsod na ito, nakapatay na sila ng mga tao sa antas na ito. Hindi ito gaano, kaya hindi na kailangan ni Yezuan na gamitin ang Slaughter Fist. Kaagad, ang kalangitan sa itaas ng lungsod ay napuno ng madugong ulan. Napatay ang lahat ng ahas na tumalon sa langit. Higit pa rito, lahat sila ay napatay sa isang welga. Ang Old Tree, Wei Zhenchen, at ang Skeletal King ay nasa first level ng Samsara stage. Hindi na kailangan ng Skeletal King at Wei Zhenchen na magsanib para harapin ang mga taong ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, 12 ng tao ang napatay. Si Yezuan ang pangunahing responsable sa pagkolekta ng interspatial rings. Hindi nilayo ni Yezuan na kainin ang mga bagay na ito dahil gusto niyang maabot ang ikawalong antas ng yugto ng Profound Death. Nasa tuktok na siya ng ikawalong antas ng yugto ng malalim na kamatayan. Kung lalamunan pa niya, masisira siya at masasayang lahat ng dati niyang pagsisikap. Makalipas ang 10 segundo, walang tao sa langit maliban kay Yezuan at sa tatlo pa. Kasabay nito, ilang figure ang lumipad mula sa malayo. Lahat sila ay nasa entablado ng samsara. Bastards, how dare you behave so atrociously here? You're courting death. How dare you? It has been 10 years since may nang ahas na patayin ang isang lungsod sa Winterwind City. Puputukan kita. Ang mga taong ito ay mula sa mga puwersa sa Winterwind City. Pagkatapos nilang lumitaw,
agad silang sumugod kay Yezuan. Kabanata 15:12. Patayin. Tumingin si Yezuan sa kanila at sumigaw sa mahinang boses. Mayroong kabuuang 4 na unang antas na eksperto sa Samsara Realm. Hinarap ni Yezuan ang isa, ang Old Tree ay nakipag-ugnayan sa isa pa, at ang Skeleton King at Wei Zhenchen ay nakipag-ugnayan sa dalawa. Ang mga taong ito ay medyo malakas, at ayaw ni Yezuan na sayangin ang kanyang kakayahan. Kaya naman isa lang ang pinatagal niya. Para naman sa Old Tree, pinatay niya ang isa sa kanila sa loob ng 3 segundo at mabilis na pinuntahan si Yezuan. Bang! Hindi maraming tao ang makakapagtanggol laban sa palihim na pag-atake ng Old Tree. Kaagad, ang kalaban ni Yezuan ay namatay sa isang marahas na kamatayan. 2 sa 4 na mahusay na eksperto sa entablado ng Samsara ay namatay sa isang iglap. Gayunpaman, bago pa mapalakas ni Old Shu ang Skeleton King, siya mismo ang pumatay sa isa sa kanila. Tungkol naman sa huling tao, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makitang namatay na ang 3. Agad siyang tumalikod at umalis. Sa kasamaang palad, ang matandang Shu ay lumipad na sa kanyang likuran, at sa sandaling siya ay lumingon, siya ay tinamaan ng isang nagninangas na kamao mula sa matandang Shu. Bang! Agad na natunaw ang kanyang dibdib. Ang kamao ng matandang puno ay naging abo ang kanyang puso. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isa pang system notification ang tumunog. Ang 4 na eksperto sa yugto ng Samsara ay bumagsak lahat. Itinago ni Yezuan ang Chen Kunring ng huling tao. Pagkatapos nito, inilibot niya ang paningin sa paligid at napagtanto niyang wala na masyadong tao. Ang mga hindi pa umalis ay ang mga mahihinang magsasaka. Hindi sila natatakot kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, mayroong 3 manager na patuloy na nagpapatrolya sa Zuan Death Battlefield. Kung maglakas loob si Yezuan na salakayin sila, tiyak na papatayin siya ng mga manager. Ituloy natin. Si Yezuan, kasama ang Old Tree at ang 2 pa, ay nagpatuloy sa kanilang paghahanap. Ang sinumang nasa ika-8 antas ng Zuan Death Realm at pataas ang kanilang target. Ang pagpatay sa isang ika-8 antas na eksperto sa Zuan Death Realm ay nagkakahalaga ng 100,000 battle credits. Ang pagpatay sa isang eksperto sa Zuan Death Realm na 9th level ay nagkakahalaga ng 300,000 battle credits. Para sa mga eksperto sa Samsara Realm, nagkakahalaga sila ng 1,000,000 battle credits bawat isa. Sa ngayon, si Yezuan at ang iba pa ay nakaipon na ng mahigit 30,000,000 battle credits. Kung babalik sila sa kanilang kampo, maaari silang makipagpalitan ng mga mapagkukunan ng paglilinang upang makapasok sa tuktok ng ika-9 na antas ng Zuan Death Realm. Gayunpaman, si Yezuan ay kasalukuyang natigil sa kaharian. Kahit na mayroon silang napakaraming mapagkukunan, ito ay walang silbi. Wala pang 1/5 ang halaga ng layunin ko sa pagpatay. Mukhang marami pa akong kailangang pumatay. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso habang direktang nakarating sa harap ng City Lord's Mansion ng Eastwind City. Bago pa man siya makalapit, natuklasan niya ang isang malaking bilang ng mga eksperto sa Profound Death Stage at ilang mga eksperto sa Samsara Stage na naghihintay sa himpapawid sa itaas ng City Lord's Mansion. Atake. Hindi nagsayang ang City Lord ng Dongfeng City. Si Yezuan ay isang kaaway mula sa ibang kampo, kaya walang silbi na magtanong tungkol sa kanyang background. Sa mata ng City Lord of Winterwind, si Yezuan ay isa ng patay na tao. Malamang na hindi ganoon kadali ang labanang ito, kaya walang pagpipilian si Yezuan kundi magsimula ng isang piging ng pagpatay. Ribs, Undying Fighting Soul. Kasabay ng pagsisimula ng kapistahan ng pagpatay, binigyan din ni Yezuan ng utos ang Skeleton King. Dinobol ng Undying Battle Soul ang mga katangian ng Skeletal Monarch at Wei Zhenchen. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang kanilang lakas sa labanan ay doble lamang. Ito ay dahil nadobol ang kanilang mga katangian, kaya nilang pumatay ng mga martial artist na kapareho ng antas na kasing dali ng pagpatay ng manok. Isang malaking labanan ang sumiklab. Sa mata ng grupong ito ng mga eksperto, ang Skeleton Monarch ang pinakamalaking banta. Kaya naman, ang Rib Bones ay direktang kinubkob. Gayunpaman, dahil ang lahat ng kanyang mga katangian ay natriple, ang kanyang depensa ay umabot sa limitasyon. Kahit na ang isang eksperto sa Samsara Stage ay hindi madaling makalusot sa kanyang depensa. Higit pa rito,
ang Skeletal Monarch ay mayroong immortal divine phoenix bloodline. Kahit nasugatan siya, makaka-recover siya kaagad. Matapos magsanib ang Skeletal Monarch at Wei Zhenchen, isang salita lang ang naglalarawan sa kanila, walang talo. Sa unang sagupaan, ginamit ng Skeletal Monarch ang grip of the underworld at hinati ang isang Samsara Realm expert sa dalawang bahagi. Ang amplification ni Yezuan ay tumaas din ng 20% sa isang iglap. Wei ng Flames. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na pinatay ng Old Tree ang ika-9 na antas ng Profound Death Realm martial artists. Kahit na ang pagpapahusay ng mga taong ito ay hindi kasing husay ng isang eksperto sa Samsara Realm, naipon pa rin ito. Sa isang kisap mata, tumaas din ito ng 20%. Bilang karagdagan sa mga pinatay mismo ni Yezuan, ang pagpapahusay ay tumaas ng 50%. Ang lakas ni Yezuan at ng iba pa ay nagulat na sa grupong ito ng mga tao. Gayunpaman, talagang hinamon nilang tatlo ang grupong ito ng mga tao. Nagbago ba ang mundo? Bilis, hilingin mo sa Patriarch na lumabas sa pag-iisa. Galit na umungal ang Winterwind City Lord. Kaagad, tumalikod at umalis ang isang 9th tier na Profound Death Realm martial artist. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinigilan ni Yezuan at pinayagan siyang umalis. Ang Patriarch na tinutukoy nila ay dapat na isang 2nd tier Samsara Realm expert. Napatay na ni Yezuan ang mga tao sa ganitong antas. Kahit dumating siya, ayos lang. Ang labanang ito ay ganap na isang panig. Hindi nagtagal, nadouble ang pagpapahusay ni Yezuan, habang ang kabilang panig ay nawala na sa kalahati ng kanilang mga martial artist. Tumigil ka. Isang galit na dagandong ang umalingaw mula sa malayo. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang matandang lalaki na mabilis na sumugod. Matandang puno, pigilan mo siya. Sabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Sige. Mabilis na sumugod ang matandang puno patungo sa matanda nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, mayroon na lamang 2 first tier na Samsara Realm martial artist na natitira sa tirahan ng City Lord. Para sa mga martial artist ng Profound Death Realm, wala pang 10 sa kanila at nakaranas sila ng matinding casualty. Killing Intent Eruption. The Heaven Scorching Sword Technique. Bago dumating ang ninuno na ito, gusto ni Yezuan na patayin ang lahat. Sa ganoong paraan, magiging mas madali. Scram. Agad na umungol ang matanda nang makita ang matandang puno. Isang alon ng Profound Death Chi ang bumulwak at tinabyunan ang Old Tree. Wei ng Flames. Ang liksi ng Old Tree ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong tao. Agad siyang umiwas sa pag-atake at sumugod sa likod ng matanda para suntukin ito. Bang! Hindi naman mahina ang matanda at nagawang pigilan ang suntok. Sa sandaling ito, nag-aapoy ang kanyang puso sa pagkabalisa. Ito ay dahil ang kanyang mga anak na lalaki ay sunod-sunod na namamatay at hindi niya sila natulungan. Napaungol na lang siya sa galit. Sa kabilang panig, ginamit ng Skeletal King ang kanyang malakas na lakas para pumatay ng isa pang Samsara Realm martial artist. Ngayon, isa na lang ang natitira. Tadyang, ako na ang bahala sa iba. Pumunta ka at tulungan mo si Old Tree. Direktang sabi ni Yezuan. Nang marinig ito ng Skeletal King, ang apoy ng multo sa kanyang mga mata ay kumikislap at sumugod siya patungo sa ikalawang antas na Samsara Realm martial artist. Maaaring harapin ni Yezuan ang natitirang unang antas ng Samsara Realm martial artist. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Narinig din ito ng huling tao dahil sumigaw si Yezuan. Galit na galit ito sa kanya. Mabuti na lang at makapangyarihan ang Skeletal King, ngunit gaano kalakas ang loob ng isang ikawalong antas lamang ng Profound Death Realm brat na magsalita ng napakayabang. Nililigawan mo si kamatayan. Kaagad, ang taong ito ay sumugod kay Yezuan. Papatayin kita agad. Ngumuso si Yezuan sa kanyang puso at agad na ginamit ang Death Hunt token para markahan ang kanyang kalaban. Akmang tatama na sa kanya ang pag-atake ng kanyang kalaban, bigla niyang ginamit ang Assassin's Eye. Nawala ang kanyang figure at muling lumitaw sa likod ng kabilang partido. Kabanata 15:13. Habang kinukutya ng taong ito si Yezuan dahil sa pagmamalabos ng kanyang sarili, lumingon si Yezuan sa kanyang likuran. Mata ng assassination. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. The Heaven Incinerating Sword Technique.
Hindi na siya hinintay ni Yezuan na mag-react at naglaslas ng kanyang espada. Rip! Isang ulo ang lumipad sa hangin. Instant kill. Ngayon, patay na ang lahat ng first-level Samsara Realm expert sa City Governor's Mansion. Ang natitirang mga tao ay hindi banta kay Yezuan at lahat ay pinatay ni Yezuan sa loob ng ilang segundo. Sa malayong larangan ng digmaan, nagsanib puwersa ang Old Tree at ang Skeleton King upang sugpuin ang kalaban hanggang sa hindi na sila makahinga. Bumalik sa Spirit West City, ang second-level Samsara Realm expert ay agad na pinatay dahil sa kanyang kapabayaan. Ngayon, mas malakas ang matandang nasa harapan niya at tumagal ng 5 segundo. Gayunpaman, hindi na siya makatagal pa dahil umatake na si Yezuan. Utos ng Death Pursuit. Mata ng assassination. Pagkatapos ng matandang puno, sumilip si Yezuan sa likod ng matanda at naglaslas gamit ang kanyang espada. Pang! Nakita ng matandang lalaki na nasa harap niya ang matandang puno ngunit pinabayaan niya si Yezuan. Tinamaan siya ng espada sa likod at agad na niluwa ang bibig ng dugo. Malungkot ang ekspresyon niya. Naisip niya na malamang na mamamatay siya dito ngayon, ngunit ayaw niyang sumuko. Sa makatuwid, direkta niyang kinuha ang isang itim na ibon mula sa kanyang universe ring at itinapon ito sa kalangitan sa panganib na mapatay. Ipaghihiganti ako ng Panginoon ng kalaliman. Ang matanda ay umungal sa langit bago siya pinatay ng Skeleton King sa isang solong laslas. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Tumaas ang layunin ng pagpatay ni Yezuan at tumaas din ang Requiem of Souls ng Skeleton King. Pagkatapos ng labanang ito, tumaas ito sa 2%. Kung ilang beses pa itong nangyari, hindi magiging problema na tumaas ito hanggang 10%. Nang makitang kahit ang lumang gobernador ng lungsod ay namatay, ang mga nanunood na magsasaka sa di kalayuan ay natakot lahat. Wala sa mood si Yezuan na habulin sila, kaya sinimulan niyang dambungin ang City Lord's Mansion. Kahit na siya ay kasalukuyang natigil sa gitna ng kanyang antas ng paglilinang, kailangan pa rin niya ang mga likas na kayamanan. Hanggat ang halaga ng kanyang layunin sa pagpatay ay umabot sa pinakamataas na limitasyon, maaari niyang direktang maitawid ang ikasyam na antas ng yugto ng Profound Death at makapasok sa yugto ng Samsara. Pagkatapos, mabilis na umalis si Yezuan. Isang Deathbeak bird lang iyon. Marahil ito ay isang mensahero sa Lord of the Abyss of Death. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, ito ay walang silbi dahil sa oras na malaman ni Chi Xuanyu ang tungkol dito, ang ibang mga lungsod ay dadambong na rin. Pagkatapos umalis sa Winterwind, si Yezuan ay samiput lamang sa kawalan at muling naglakbay sa 3 grupo. Makalipas ang isang araw, dumating ang Old Tree sa isa pang lungsod, na kasing lakas ng Winterwind. Kaya, nabasag ni Yezuan ang kawalan at muling pumunta rito. Massacre ang buong lungsod. Ang buong operasyon ay tumagal ng wala pang 10 minuto. Matapos harapin ang karamihan sa mga eksperto sa lungsod na ito, ang pinagsamang mga merito ng labanan ni Yezuan at Old Tree ay lumampas sa 60 milyon. Makalipas ang kalahating araw, dumating din ang Skeleton King sa ibang lungsod. Ang sumunod na nangyari ay hindi na kailangang sabihin. Kasabay nito, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga lungsod na ito na inaatake ng mga eksperto. Sa ika-4 na araw pagkatapos pumasok si Yezuan sa hilagang kampo, isang itim na ibon ang lumipad sa malayong Abyss of Death at sa wakas ay damapo sa balikat ng isang babae sa kailaliman ng Abyss of Death. Ang babaeng ito ay si Chi Xuanyu, na nakilala ni Yezuan noong araw na iyon. Siya rin ang Lord of the Abyss of Death at ang pinakamalakas na eksperto sa Profound Death Battlefield. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa isang trono ng mga buto, at ang nakakatakot na puting buto sa paligid ng kanyang mga paa ay mukhang nakakatakot. Pagkalapag ng itim na ibon, bigla itong nagpakita ng eksena ng isang labanan. Nang makita ni Chi Xuanyu ang eksena ng labanan, marahas siyang nanginig. "How dare you step into my territory? You're courting death." Nanlaki ang mga mata ni Chi Xuanyu, na puno ng hangarin na pumatay. Nang ang kanyang Eyes of Death ay talunin ng Eyes of Nature, agad siyang nagpadala ng mga eksperto sa libingan ni Xuanyu. Gayunpaman, ito ay walang laman sa oras na iyon. Hindi niya inaasahan na mapupunta si Yezuan sa kanyang bitag. Sa sandaling ito, damapo ang tingin ni Chi Xuanyu sa isa pang figure.
Ang Skeleton King na ito ay umabant sa unang antas ng Samsara Realm. Ito ay hindi kapani-paniwala, bulong ni Chi Xuanyu sa sarili. Naalala niya na ang Skeleton King ay nasa 7th level lamang ng Profound Death Realm pagkatapos mabuklod sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, sumulong ito sa Samsara Realm sa napakaikling panahon. Ito ang nagpagulat sa kanya. Hindi lamang iyon, ngunit ang lumang puno, na nasa 8th level ng Profound Death Realm, ay umabant din sa 1st level ng Samsara Realm. Ang batang ito ay umabant na mula sa 6th level ng Profound Death Realm tungo sa 8th level ng Profound Death Realm. Medyo masyadong mabilis ang kanyang pagsulong. May kaugnayan ba sa kanya ang kalbo at ang cultivation level ng Skeleton King? Hindi maiwasan ni Chi Xuanyu na magtaka. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip iyon. Bakit hindi na lang sila hulihin? Ikinumpas niya ang kanyang kamay at biglang may nabuong puting buto. Pagkatapos, mabilis siyang umalis. Maya-maya, lumabas ang isang matipunong lalaki na may hawak na bone knife. Nang makita niya si Chi Xuanyu, lumuhad siya sa isang tuhod at sinabing, "Overlord, anong utos mo? Humayo ka, magpadala ka ng isang tao upang hulihin ang mga taong ito at dalhin sila sa akin." Inihagis ni Chi Xuanyu ang Deathbeak Bird. "Yes, Overlord." Napatingin sa kanila ang matipunong lalaki at tumango. Pagkatapos ay naghanda na siyang umalis. "Teka, may balita na ba sa taong hiniling kong imbestigahan mo?" Biglang sumigaw si Chi Xuanyu. Ang taong gusto niyang imbestigahan ay ang kanyang kapatid, si Chi Tianroy, na muling nagkatawang tao. "Hindi pa," umiling ang matipunong lalaki. "Pwede ka nang umalis." Sanay na si Chi Xuanyu sa sagot na ito. Sa makatuwid, siya ay napakakalma. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang kanyang kapatid na si Chi Tianroy, ay hindi nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon at muling nagkatawang tao. Pagkatapos, bigla niyang nakuha ang Eyes of Death. Ang kanyang cultivation level ay tumaas sa 3rd level Samsara Realm at siya ang naging pinuno ng Xuan Death Battlefield. Sa kasamaang palad, ang Chi Tianroy ay 1st level Samsara Realm lamang noong panahong iyon. Hindi niya matukoy ang kanyang reincarnation. Hindi alam ni Chi Xuanyu kung siya ay buhay o patay na. Napakabilis, lumipas pa ang ilang araw. Ngayon ang ika-7 araw mula nang pumasok si Ye Zuan sa North Camp. Sa 7 araw na ito, nakapatay siya ng kabuuang 6 na lungsod at pinatay ang lahat ng mga eksperto sa 6 na lungsod. Ang kanyang mga punto ng labanan ay lumampas sa 100 milyon. Sa kasamaang palad, ang halaga ng kanyang layunin sa pagpatay ay medyo kulang pa sa itaas na limitasyon. Sa sandaling ito, nakarating na siya sa ika-7 lungsod. Kung magagawa niya itong muli, ang halaga ng kanyang layunin sa pagpatay ay aabot sa pinakamataas na limitasyon at maaari niya itong ipagpalat sa DevR points. Dahil sa high-profile massacre, na-activate ng lungsod ang defensive formation nito. Gayunpaman, hindi ito sapat para pigilan siya. Matandang puno, Wei Zhenchen, Ribgu, Luo-Luo, basagin natin ang porma sayon. Sabi ni Ye Zuan sa 4 na tao sa tabi niya. Pagkatapos ng isang panahon ng paglilinang, sa wakas ay naabot na ni Luo-Luo ang ika-9 na antas ng malalim na kamatayan na realm. Sa wakas ay makakasali na siya sa labanan. Kabanata 15:14. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Burning Sky Sword Technique. 100-layer Demon Fox Avatar, Purifying Demonic Lotus Flame. Way ng Flame. Lumikha ng nakakabinging tunog ang pinagsamang pag-atake nilang 5. Gayunpaman, ang array ay pinalakas at ang kanilang pinagsamang mga pag-atake ay hindi nagawang masira ito. Sila ay lubos na may kakayahan. Kasabay nito, narinig din ng City Lord ang kaguluhan at agad na napatayo sa kanyang upuan sa gulat. Nabalitaan niya na may ilang bandido na gumagala sa kanilang teritoryo at 6 na lungsod ang kanilang napatay sa loob ng 7 araw. Sila ay lubhang mabisyo. Ang pinakahuling lungsod na Minas Saker ay isang araw na paglalakbay lamang ang layo. Tila ito na ang pagkakataon nila. Panginoon ng lungsod, ano ang dapat naming gawin? Anong ibig mong sabihin anong dapat nating gawin? Ipagtanggol mo ang buhay natin. Nagpadala na ako ng mensahe at malapit nang magpadala ng reinforcements ang City Lord. Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita ang City Lord, may mabilis na pumasok at nagulat, Panginoon ng lungsod, masama ito. Nasira ang Great City Barrier Array. Ano?
Ang balitang ito ay natakot sa Panginoon ng lungsod hanggang sa mamatay. Nasira ang Great City Barrier Array. Anong biro? 3 segundo pa lang ay narinig na niya ang kaguluhan. Paano kaya madaling nasira ang Great City Barrier Array? Para silang mapapasabak sa isang trahedya sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, natipon ng kanilang pamilya ang kanilang kayamanan at umalis kasama ang mga henyo ng pamilya. Kahit na nawasak sila, maaari pa rin silang bumalik sa hinaharap. Agad niyang inabisuhan ang lahat ng mga eksperto sa City Lord's Mansion at maging ang second-level Samsara Stage Old Ancestor ay lumitaw na naghihintay. Hindi nagtagal, lumitaw sa harapan nila ang mga figure ni Yezuan at ng iba pa. Nagtipon-tipon na talaga sila. Ang ganda lang, nahuhuli ko silang lahat sa isang iglap. Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot. Ito ay nagligtas sa kanya ng maraming problema. 2 eksperto sa ikalawang antas ng Samsara Stage, 8 eksperto sa first level na Samsara Stage, at malapit sa 108 at 9 na mga eksperto sa Profound Death Stage. Ito ay isang malaking halaga ng mga punto ng pagpatay ng layunin. Bilang karagdagan, ang Elegy of Souls ng Skeleton King ay tumaas din sa 9%. Pagkatapos ng labanang ito, malamang natataas ito sa 10%. Sir, pwede mo ba kaming bigyan ng paraan? Matapos makita si Yezuan, hindi naiwasang magtanong ng isang eksperto sa second-level Samsara Stage. Ang pangungusap na ito ay nagpatawa kay Yezuan. Siya at ang kabilang partido ay mula sa Calabang Campo, ngunit ang kabilang partido ay talagang nagkusa na magpakita ng kahinaan matapos siyang makita. Ang iyong Mountain City ay nasa ilalim din ng utos ng Death Abyss Lord, tama ba? Nagtataka na tanong ni Yezuan. Tama na yan. Nang marinig ito, tumanggo ang eksperto at sumagot. Inaasahan niyang palayain sila ni Yezuan dahil sa Death Abyss Lord. Sino ang Death Abyss Overlord? Siya ang pinakamalakas na eksperto sa Zuan Death Battlefield. Maging ang 2 pang Panginoon ay hindi nang ahas na hamunin siya. Malaki pa rin ang bigat ng kanyang pangalan sa Zuan Death Battlefield. Sa kasamaang palad, hindi niya naintindihan ang puot sa pagitan ni Yezuan at Shishwanyu. Kung gusto mong gamitin ang Death Abyss Lord para sugpuin ako, natatakot akong gumamit ka ng maling galaw. Sa kasamaang palad, may matinding sama ng loob ako sa Shishwanyu na ito. Hindi maiiwasan ang labanan ngayon. Malamig na sabi ni Yezuan. Tuldok 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 tuldok. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang matigilan. Ito kaya ang pangalan ng Lord of the Death Abyss. Ito ay libu-libong taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang pangalan ng Death Abyss Lord. Gayunpaman, paano nalaman ni Yezuan ang tungkol dito? Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang isipin ito. Ito ay dahil sinabi ni Yezuan na siya ay may matinding galit kay Shishwanyu. Parang hindi maiiwasan ang labanang ito. Since that's the case, mag-away tayo. Sigaw ng second level na Samsara Stage expert sa mahinang boses. Mayroong 2 eksperto sa second level Samsara Stage sa mga lungsod na dati ng minasacre. Ngunit sa kasamaang palad, sila ay winasak pa rin ni Yezuan. Bagamat hindi pa nakabawi ang Skeleton King's Space-Shattering Meteor Slash at Unicorn's Descent, ang lakas ni Yezuan ay kahanga-hanga. Hanggat walang mga eksperto sa third-level Samsara Stage, hindi siya natatakot. Patayin. Hindi na sinayang ni Yezuan na mag-aksaya pa ng oras at agad na nag-charge. Pagpatay ng pista, walang mamamatay na lumalaban na kaluluwa. Isang malaking labanan ang sumiklab. Ang lugar na ito ay medyo malapit sa Death Abyss, kaya kinailangan ni Yezuan na tapusin ang labanang ito ng mabilis. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng napakaraming kaaway. Kahit na ang isang eksperto sa third-level Samsara Stage ay hindi mapipigilan ng kanilang pinagsamang pag-atake. Gayunpaman, hindi na kailangang harangan sila ni Yezuan. Utos ng Death Hunt, mata ng assassination. Agad na itinago ni Yezuan ang Skeleton King at luo-luo sa planting space. Pagkatapos, sumilip siya sa likod ng isang eksperto sa Samsara Stage at pinakawalan si luo-luo at ang 2 pa. RIP. Pagkatapos lumitaw, agad na pinaandar ni luo-luo ang 7th Reincarnation Flash at pinutol ang ulo ng eksperto sa Samsara Stage.
Tumaas din ng 20% ang amplification ng Fist of Slaughter ni Yezuan. Sa kabilang panig, ginamit ng Old Tree ang Blazing Barrier para sumipsip ng maraming pag-atake. Pagkatapos, sumikat siya sa karamihan at pinasabog ang naglalagablab na harang. Boom! Kahit na ang pagsabog na ito ay hindi pumatay ng sinumang eksperto sa Samsara stage, ito ay pumatay ng higit sa 20 eksperto sa Profound Death stage. Ang mga taong ito ay nagpapataas din ng lakas ni Yezuan ng 40%. Kasisimula pa lang ng labanan, ngunit ang City Lord Mansion ay nawalan na ng napakaraming tao. Ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Mamatay para sa akin. Nagliwanag ang mga mata ng dalawang ninuno sa second level na Samsara stage. Ang isa ay sumugod patungo sa Skeleton King habang ang isa naman ay sumugod patungo sa Old Tree. Para naman kina Yezuan at Luoluo, napaliligiran sila ng 7 eksperto sa first level Samsara stage. Kung noon pa man, hindi maglalakas loob si Yezuan na lumaban. Gayunpaman, nakalusot si Luoluo sa 9th level Profound Death stage ngayon. Sa tulong niya, bakit hindi siya maglakas loob na lumaban? Sa pagharap sa 7 kalaban na isang antas na mas mataas kaysa sa kanya, biglang kumislap ang mga mata ni Luoluo. Ang vital energy sa kanyang katawan ay tumaas at nabuo ang isang Eye of Enchantment sa itaas ng kanyang ulo. Swish! Ang mata ng enchantment ay kumikinang ng maliwanag. Sa isang iglap, 2 tao ang nabighani ni Luoluo. Hindi maganda. Nang makita ito, ang natitirang 5 tao ay nagbago ng husto. Bago sila makapag-react, ang 2 eksperto na ginayuma ni Luoluo ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake. Swish! Swish! Matapos ang 2 hagong tunog, isang ulo ang itinapon sa hangin. Ang 2 alindog na eksperto ay umatake sa parehong target. Ngayon, 4 na eksperto na lang ang natitira. 4 laban sa 4, tama lang. Hindi 4 laban sa 4. Hukbo ng mga patay. Palihim na inutusan ni Yezuan ang Skeleton King. Sa susunod na sandali, ang 2 eksperto sa Samsara stage na kamamatay lang ay biglang nabuhay. Ito ay 6 laban sa 4. Bilang karagdagan, mayroong higit sa 20 second level Profound Death stage na mga eksperto. Sa sandaling ito, dumobol ang lakas ni Yezuan. Ito ay higit pa sa sapat upang makitungo sa isang eksperto sa unang antas ng Samsara stage. Gusto talagang sirain ng langit ang He-family ko. Isang ninuno sa second level na Samsara stage ang tila nakita ang eksena ng kanyang sariling kamatayan. Pakiramdam niya ay walang magawa sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi ito maiiwasan. Nang lumipat sila sa Zuan Death Battlefield, inaasahan na nilang darating ang araw na ito. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mga taong Samire sa He-family ay mas mababa ang antas ng cultivation kaysa sa kanila. Isa pa, 4 lang sila. Ito ay hindi kapanipaniwala. Kabanata 15:15. Sa kasamaang palad, ang mata ng kamatayan ay hindi ang mata ng lahat ng mga nilikha. Ang Lord of the Deep Abyss ay walang ganitong kakayahan. Bukod dito, kahit na lumitaw muli ang mata ng kamatayan, hindi matatakot si Yezuan maliban kung si Chishuanyu mismo ang lumitaw. Sa sitwasyon ng 6 laban sa 4, mabilis na namatay ang He clan. Pagkatapos, ginamit ng Skeletal King ang kanyang kaluluwa para buhayin ang ibang tao. Susunod, 7 laban sa 3. Walang suspense sa labanang ito. Hanggat papatayin ko kayong lahat, ang halaga ko sa pagpatay sa layunin ay itataas sa pinakamataas na limitasyon. Kapag nangyari iyon, dapat akong tumalon diretsyo sa Samsara realm. Tuwang-tuwa si Yezuan dahil siya ay nasa 8 antas ng Profound Death realm sa mahabang panahon at pinipigilan ang kanyang kaharian. Ngayon, sa wakas ay makakalagpas na siya sa mga tanikala. Gayunpaman, nang ang He clan ay naiwan na may 2 eksperto sa first level Samsara stage, isang figure ang biglang lumipad mula sa malayo. Tumigil ka. Nang marinig ni Yezuan ang sigaw, lumingon siya at nakita ang isang matipunong lalaki na may hawak na puting bone saber na sumusugod. Ang kanyang bilis ay mas mabilis pa kaysa sa 2 ikalawang antas na mga ninuno ng Samsara realm He clan. 3 antas ng Samsara realm. Sa wakas, dumating na ang isang disenteng tao. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Paano kung isa siyang 3rd level na eksperto sa Samsara realm? Dumating siya sa maling oras.
Agad siyang nagbigay ng utos na mabilis na tapusin ang labanan. Nang marinig ito ng Old Three at ng Skeletal King, kumislap ang kanilang mga mata. Kanina pa nila itinatago ang kanilang mga kakayahan, ngunit ngayon, kailangan nilang gamitin ang mga ito. Grip of the Underworld. Inabot ng Skeletal King at hinawakan ang kawalan. Isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa kanyang kalaban. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod patungo sa Skeletal King. Ano? Nagulat ang pangalawang antas na ninuno ng Samsara Realm. Sa kabutihang palad, hindi siya mahina at maaaring pabagalin ang bilis ng pagsipsip ng Grip of the Underworld. Alam niya na ang Skeletal King ay hindi matatalo sa malapit na labanan. Kapag ito ay nagsara, ito ay magiging isang trahedya. Gayunpaman, nang siya ay lumalaban sa Grip of the Underworld, ang matandang puno ay biglang kumislap sa likod niya na may dalawang apoy. Hindi maganda. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, at gayon din ang iba pang ninuno. Dati, 2 against 2 battle, pero ngayon, 2 against 1 battle na. Nagniningas na araw lasso, lumagpas ang matandang puno sa likod ng kanyang kalaban at sumuntok. Sabay hila nito gamit ang kabilang kamay, at may naglalagablab na kadena na nakapulupot sa leeg ng kalaban. Kaagad, nagsimulang sunugin ng nakakapasong apoy ang leeg ng lalaki, na naging sanhi ng pagkahiwa ng balat nito. Kapag nasa harap niya ang Grasp of the Underworld at ang Flaming Sun Rope sa likod niya, magiging mahirap para sa kanya na hindi mamatay. Fu! Isang muffled sound ang narinig habang nabali ng Flaming Sun Rope ang leeg ng second level na Samsara Stage Ancestor. Ang kanyang ulo ay agad na sinunog sa abo. Kamatayan! Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Pagkatapos niyang mamatay, ang malayong Yezuan ay nakatanggap ng panibagong tulong. Sa sandaling ito, nadobol na ang kanyang lakas. Ang huling dalawang eksperto sa first level Samsara stage ay namatay din sa ilalim ng kanilang magkasanib na pag-atake. Ding! Umabot na sa upper limit ang killing intent ng host. Ding! Gusto bang i-clear ng host ang killing intent value at palitan ito ng isang devour point? Oo, mabilis na sumagot si Yezuan sa kanyang isipan. Ding! 0 na ang killing intent value. Nakakuha ang host ng isang devour point. Ngayon, si Yezuan ay may 4th na devour points. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay maaari siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host at kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng yugto ng Profound Death. Ding! Naabot na ng host ang rurok ng ika-9 na antas ng yugto ng Profound Death. Tumunog ang dalawa pang system notification. Upang makalusot mula sa yugto ng mahabang buhay hanggang sa yugto ng malalim na buhay, kailangan ng isang malalim na enerhiya ng buhay. Para makalusot mula sa yugto ng Profound Life hanggang sa yugto ng Profound Death, kailangan ng isa ang Profound Death Energy. Kung gusto ni Yezuan na makapasok sa entablado ng Samsara, kailangan niyang balansehin ang Profound Life Energy at Profound Death Energy. Sa sandaling ito, mas marami siyang Profound Life Energy sa kanyang katawan. Kaya naman, nilamon at dinalisay niya ang ilang Profound Death Energy. Pagkatapos, narinig niya ang isa pang notification ng system. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang host at kasalukuyang nasa unang level ng Samsara stage. Hindi ito ang katapusan. Ding! Si Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at kasalukuyang nasa ikalawang antas ng yugto ng Samsara. Ding! Ang Spirit of Ashes ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at kasalukuyang nasa ikalawang antas ng yugto ng Samsara. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang Skeletal King at kasalukuyang nasa ikalawang antas ng yugto ng Samsara. Ding! Si Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at kasalukuyang nasa ikatlong antas ng yugto ng Samsara. Ding! Ang Spirit of Ashes ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at kasalukuyang nasa ikatlong antas ng yugto ng Samsara. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang Skeletal King at kasalukuyang nasa ikatlong antas ng yugto ng Samsara. Ding! Naka-cooldown na naman ang Sky-Shattering Flowing Rock Slash. Ding! Cooldown na naman ang Unicorn. Ngayon, nilamon niya ang lahat ng kayamanan na nakatambak sa bundok. Ang mga aura ni Yezuan, ang Old Three, at ang Skeletal King ay agad na tumaas ng higit sa 10 beses. Kung hindi dahil sa isang sandata lamang si Wei Zhenchen,
mas nakakatakot ang kanilang pinagsamang aura. Ang eksenang ito ay nagpakibot ng marahas sa patriarch ng He family, na buhay pa. Isang first-level samsara stage expert ang biglang tumaas ng 2 level at umabot sa 3 level ng samsara stage. Bukod dito, mayroong higit sa isa. Nanaginip ba ako? Nanlaki ang mga mata ng patriarch ng He family. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakita niya ang isang malaking espada na tumatama sa kanya. Rip! Ang Skeletal King, na ang lakas ay tumaas ng higit sa 10 beses, ay pinutol ang ulo ng patriarch ng He family. Ngayong patay na ang lahat ng miyembro ng He family, ang natitira na lang ay ang matipunong lalaking may white bone saber. Gayunpaman, bago makalapit ang matipunong lalaki na may white bone saber sa matipunong lalaki, huminto siya at mabilis na kumuha ng white bone token mula sa kanyang interspatial ring at dinurog ito. Nang makita ito ni Yezuan, hindi siya nagmamadaling kunin ang matandang puno at si Wei Zhenchen na patayin ang matipunong lalaki. Sa halip, tumingin siya ng may interes. Nahulaan na ni Yezuan kung ano ang susunod na mangyayari. Sa makatuwid, itinago niya si Luo Luo sa planting space. Oo naman, pagkatapos mawala si Luo Luo, isang malaking eyeball ang namuo sa kalangitan. Ang mata ng kamatayan. Pagkatapos, lumitaw ang isang multo ng babae. Ito ay ang Panginoon ng kalaliman ng kamatayan, si Qi Xuanyu. Nagpakita ka talaga. Tumingin si Yezuan sa multo ni Qi Xuanyu at malamig na sinabi. Sa katunayan, hindi naiintindihan ni Qi Xuanyu ang sitwasyon. Ito ang anteng-anteng na ibinigay niya sa matipunong lalaking may white bone saber. Kung nakatagpo siya ng isang problema na hindi niya malutas, maaari niyang durugan ito. Sa oras na iyon, ang kanyang Eye of Death ay makakakuha ng mga coordinate at bababa. Bone Saber, anong nangyayari? Hindi napigilan ni Qi Xuanyu na magtanong pagkatapos masulyapan si Yezuan at ang iba pa. Pinatay nila ang lahat ng powerhouses ng He family. Sagot ni Bone Saber, nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata. Pagkatapos, muling dama po ang tingin ni Qi Xuanyu kay Yezuan at sa iba pa. Sa oras na ito, napagtanto niya na ang lumang puno at ang Skeletal King ay nakapasok sa 3 antas ng Samsara Realm. Posible ba ito? Ilang araw ang nakalipas, nakita niya na ang Skeletal King ay nasa unang antas lamang ng Samsara Realm. Ngayon, nakapasok na siya sa 3 antas ng Samsara Realm, katulad niya. Imposible. Anong paraan ang ginamit mo para makalusot? Hindi maiwasang magtanong ni Qi Xuanyu. Hulaan mo, mukhang hindi pa rin nakakapinsala si Yezuan. Tinulungan ka ng manager na iyon noong araw na iyon. Let's see how you escape today. Kabanata 15:16. Bakit ako tatakas? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa tingin mo ba matatalo ako ng 2 third-level Samsara Realm martial artist na ito? Biglang nagpakita ng kumpiyansa si Qi Xuanyu. Bagamat isa rin siyang third-level Samsara Realm martial artist, nakakuha siya ng malaking halaga ng Death Wheel sa nakalipas na ilang libong taon. Siya ay hindi matatalo sa third-level Samsara Realm martial artists. Sa tingin mo matatalo mo ako? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sinong nagsabi sa'yong multo lang ako? Biglang nagpakita ng nakakalokong ngiti si Qi Xuanyu. Sa sumunod na sandali, nagsimulang manigas ang kanyang katawan. Ano? Nagulat si Yezuan. Bakit biglang nanigas ang katawan ni Qi Xuanyu? Agad niyang iniskan ang kanyang katawan gamit ang kanyang Eye of Revelation at napagtanto na si Qi Xuanyu ay hindi isang pisikal na katawan. Sa halip, siya ay nabuo ng Death Wheel. Gaano karaming Death Wheel ang kanyang naabsorb? Nagulat si Yezuan. Tila hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Qi Xuanyu. Bagamat ang aking tunay na katawan ay nasa Death Abyss pa rin, dahil nandito ka na, hindi kita papayagang umalis ng ganun-ganun lang. Nanlamig ang mukha ni Qi Xuanyu. Pagkatapos, nagsimulang manginig ang buong lungsod. Ang mga alon ng mapanganib na aura ay tumagos mula sa lupa. Nakakita na si Yezuan ng ganoong eksena noon. Ito ay noong ang haring walang kamatayan ay nagising sa lupain ng mga patay. Noong panahong iyon, binuhay niyang muli ang isang malaking bilang ng mga bangkay. Binibigyan mo ako ng mga benepisyo. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan nang makita niya ito. Maaaring buhayin ng Death Wheel ang mga bangkay at buuin muli ang mga bangkay gamit ang pinutol na mga paa.
Kung pinatay ni Yezuan ang mga bangkay na ito, makakakuha ba siya ng pagtaas sa killing intent? Habang siya ay nagmumuni-muni, ang mga bangkay na kanyang pinatay ay muling nabuhay. Pati ang dalawang second-level Samsara Realm martial artists ay tumayo. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay mayroong hindi mabilang na mga bangkay sa ilalim ng lungsod. Ngayong nagising silang lahat ni Chi Xuanyu sa isang galaw, ang mga tao sa lungsod ay tiyak na mapapahamak. Ang puso ng isang babae ang pinaka-nakakalason. Ang Chi Xuanyu na ito ay talagang mabisyo. Gumamit siya ng isang hakbang upang gisingin ang libu-libong taon ng mga patay. Nakaramdam si Yezuan ng lamig sa kanyang gulugod. Walang halaga sa kanya ang Wheel of Death clone ni Chi Xuanyu. Gayunpaman, maraming mga tao ang nabuhay muli. Paano kung mayroong pang-apat na antas na eksperto sa Samsara Realm sa kanila? Ang susi ay ang pagpatay sa mga muling nabuhay na naglalakad na bangkay, hindi niya alam kung magkakaroon ng anumang layuning pumatay. Kung meron man, may pakinabang ito sa kanya. Kung wala lang, tatamad-tamad siyang kumilos. Mag-enjoy ka. Bahagyang nakakulot ang mga sulok ng bibig ni Chi Xuanyu habang kinokontrol niya ang dalawang second-level na eksperto sa Samsara Realm para salakayin si Yezuan. Dati, ginamit ng Old Tree at ng Skeletal King ang kanilang mga diskarte para patayin silang dalawa. Gayunpaman, ngayon na ang Lumang Puno at ang Skeletal King ay nakalusot sa ikatlong antas ng Samsara Stage, mas madaling harapin sila. Sa isang iglap, ang Matandang Puno at ang Skeleton King ay mabilis na sumalakay. Di nagtagal, muling pinatay ang dalawang pangalawang antas na bangkay ng Samsara Realm. Sinunog pa ang isa sa mga bangkay, walang naiwan. Ding! Tumaas ang killing intent points ng host. Ding! Tumaas ang killing intent points ng host. Nang tumunog ang dalawang notification sa system, hindi napigilan ni Yezuan ang pagkunot ng kanyang mga labi. Ito ay talagang isang benepisyo para sa kanya. Siya ay kumita. Smelly bee asterisk. Hindi lang ako ang pinuntirya mo, kinatay mo pa ang mga syudad ng sarili mong paksayon. Ang walang awa mo talaga. Biglang kumilos si Yezuan at sumigaw. Sige, target kita. Ayaw ni Chi Xuanyu na mag-iwan ng tala ng pagpatay sa mga lungsod ng kanyang sariling paksayon. Sa makatuwid, kinokontrol niya ang mga nabuhay na mag-uling bangkay at sinugod si Yezuan at ang iba pa. Haha, dumating ka sa tamang oras. Tawa ng tawa si Yezuan habang umaarangkada siya. Bagamat malapit nang matapos ang tagal ng Killing Fist, isa pa rin siyang first level na eksperto sa Samsara Realm. Ang mga muling nabuhay na bangkay ay hindi katugma sa kanya. Gayunpaman, ang Wheel of Death ay napakalakas. Kung hindi sila susunugan tulad ng Lumang Puno, sila ay patuloy na muling magbubunga. Matapos silang patayin ni Yezuan ng isang beses, hindi natataas sa pangalawang pagkakataon ang kanyang mga killing intent point. Sa kabutihang palad, mayroon si Yezuan ng Unicorn Vital Energy, na nagpapataas ng pinsalang idinulot sa mga undead na nilalang. Hanggat nakipag-ugnay sila dito, sila ay susunugan sa abo. Sa kalangitan, isang malaking ulan ng apoy ang sumabog. Lahat ng naglalakad na bangkay na sumugod pasulong ay sinunog ni Yezuan at ng Matandang Puno ng walang pagbubukod. Ang Skeletal Monarch at Wei Zhenchen ay walang anumang flame attack. Gayunpaman, si Wei Zhenchen ay naging isang sledgehammer na maaaring durog sa mga naglalakad na bangkay upang maging tinadtad na karne. Sa ganitong paraan, hindi sila makakapag-regenerate. Ding! Tumaas ang killing intent points ng host. Ding! Tumaas ang killing intent points ng host. Ding! Tumaas ang killing intent points ng host. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification sa isipan ni Yezuan. Para siyang niloko. Hindi lamang tumaas ang kanyang mga punto ng pagpatay sa layunin, ngunit ang soul pool ng Elegy of Souls ng Skeletal Monarch ay patuloy ding lumalawak. 11%, 12%, 13%. Sa loob lamang ng isang minuto, napatay ni Yezuan at ng ilang iba pa ang libu-libong bangkay ng labanan. Ang kanilang mga killing intent point at ang Elegy of Souls boost ay tumaas ng husto. Nang makitang ang napakaraming bangkay ng labanan ay hindi banta kay Yezuan, kumislap ang mga mata ni Chi Xuanyu. Agad niyang winasak sa sarili ang clone na nabuo ng Wheel of Death. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang Bomb Alot, na nagpagising sa mga bangkay na mas sinaunang panahon.
Ang multo ni Chi Xuanyu at ang Eye of Death ay nawala. Ang kanyang orihinal na katawan ay dapat na. Nagmamadali, yung matipuno namang lalaki, hindi pa siya umaalis. Tadyang, pumunta ka at patayin mo siya, sabi ni Yezuan sa Skeletal Monarch. Nang marinig ito, 2 beses na kumikislap ang makamulto na mga mata ng Skeletal Monarch. Pagkatapos, mabilis itong tumalikod at sinugod ang matipunong lalaki. Malamig na ngumuso ang matipunong lalaki. Mahigpit niyang hinawakan ang white bone saber sa kanyang kamay at umaban. Paano kung ito ay ang Skeletal Monarch? Siya ay isang general sa ilalim ng Death Abyss Overlord. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa iba pang 2 Panginoon sa Zuan Death Battlefield. Paano siya matatakot? Gayunpaman, minamaliit niya ang lakas ng Skeletal Monarch. Pagkatapos ng lahat, ang Skeletal Monarch ay isang bihirang kakaibang hayop. Noong nasa tuktok na ito ng 9th Zuan Death Realm, nakapatay na ito ng ilang eksperto sa Samsara Realm. Ngayon na ito ay nasa 3rd Zuan Death Realm, ito ay hindi magagapi sa mga eksperto sa Zuan Death Realm. Napakalakas din ng pangangatawan ng matipunong lalaki. Nang sisingilan ng Skeletal Monarch, nilaslas niya ito gamit ang kanyang saber. Agad na hinawakan ng Skeletal Monarch ang Sky Shaking Sword at umaban. 2 napakalakas na puwersa ang ginawa sa 2 armas. Klang! Sa malutong na tunog, ang White Bone Saber, na gawa sa hindi kilalang materyal, ay nabasag ng Sky Shaking Sword. Ano? Nagulat ang matipunong lalaki. Ang kanyang White Bone Saber ay kasama niya sa libu-libong taon. Ito ay pinumula sa Dragon Bone of the Sky Green Dragon, isang Samsara Realm Heaven-reaching beast. Sa mga nakaraang laban, halos walang makapag-iwan ng marka sa Dragon Bone na ito. Gayunpaman, nasira ito ng isang slash. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay malinaw niyang naramdaman na ang Skeletal Monarch ay mas malakas kaysa sa kanya. Swish! Hindi naman masama ang liksi ng matipunong lalaki. Matapos mabali ang White Bone Saber, mabilis niyang naiwasan ang Sky Shaking Sword. Ang sipol ng hangin ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, dahilan upang maging mataimtim ang kanyang ekspresyon. Ngayon, wala man lang siyang armas. Paano niya lalabanan ang Skeletal Monarch? Kabanata 15-17. Fair na, mabilis na nagdesisyon ang matipunong lalaki at tumalikod para umalis. Sa sandaling ito, ang nanginginig sa langit na espada sa kamay ng Skeleton King ay biglang lumaki, naging malaki at mahabang sledgehammer. Habang gulat na gulat pa rin ang matipunong lalaki, binasag ng Skeletal King ang martilyo. Bang! Madaling nabasag ng Sky-Shattering Hammer ang white bone armor ng matipunong lalaki at nabasag sa katawan ng matipunong lalaki. Ang tama na ito ay naging sanhi ng pagtalsik ng dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Nabasag ang kanyang sternum at halos tumigil ang kanyang puso. Dang! Napalunok ng laway ang matipunong lalaki na para bang nakakita ng itim na liwanag ng kawalan ng pag-asa. Nang makita niyang muli siyang sinisingil ng Skeletal King, sumuko siya sa pagtutol at pinayagan ang Sky-Shattering Hammer na putulin ang kanyang ulo. Mamatay! Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa di kalayuan, si Yezuan ay nakakuha ng malaking halaga ng pagpatay na layunin at ang elehiya ng mga kaluluwa ay tumaas din. Ang matipunong lalaking ito ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng Death Abyss Overlord at ang kanyang lakas ay maihahambing sa 2 Panginoon ng iba pang 2 kampo. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang lakas para harapin ang Skeletal King. Pagkatapos ng lahat, ginamit ng Skeletal King ang Undying Battle Soul at lahat ng kanyang mga katangian ay tumaas ng higit sa 3 beses. Hindi napigilan ni Yezuan na mapangiti nang makita niyang bumagsak ang matipunong lalaki. Pagkatapos ng insidenteng ito, papatayin niya ang kanyang daan patungo sa Death Abyss at maghihiganti kay Chi Xuanyu. Gayunpaman, bago iyon, maaaring maabot niya ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang layunin sa pagpatay. Kung papalitan niya ito muli, magkakaroon siya ng 5 DevR points. Sa 4 pang puntos, maaari niyang pagsamahin ang 2 combat bloodlines. Kapag dumating ang oras na iyon, tiyak na tataas ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, 2 minuto na ang lumipas mula nang muling nabuhay ang malaking bilang ng mga patay. Sa 2 minutong ito, si Yezuan at ang iba pa ay nagsagawa ng pagpatay. Mahigit 10,000 tao ang namatay sa kanilang mga kamay.
Bukod dito, nagkaroon ng walang katapusang pag-agos ng mga patay na tao at mga pinutol na mga paa na bumubulusok sa lupa. Kung tungkol sa mga tao sa lungsod, halos lahat sila ay tumakas at lumipad sa langit. Sa kabutihang palad, ang Wheel of Death ni Chi Xuanyu ay nag-utos na si Ye Zuan lang at ang iba pa ang salakayin. Kung hindi, ang buong lungsod ay magiging magulo. Gayunpaman, sa ikatlong minuto, sa wakas ay lumitaw ang ilang malalakas na bangkay ng labanan. Third Level Samsara Realm. Matapos maramdaman ang aura, kumulo ang dugo ni Ye Zuan. May kabuuang 5 pangatlong antas na eksperto sa Samsara Realm. Galing, matagal nang natapos ang kanyang pagpatay. Gayunpaman, sa kanyang unang antas ng Samsara Stage Cultivation at Unicorn Chi, madali niyang mapatay ang ikatlong antas ng Samsara Stage Battle Corps. Kung ang isang ordinaryong tao ay gugugol ng kanilang Vital Chi sa ganitong paraan, sila ay mauubusan na ngayon. Gayunpaman, si Ye Zuan ay may Immortal Phoenix Bloodline, kaya ang kanyang Vital Chi ay halos walang limitasyon. Masyadong pabaya si Chi Xuanyu. Gayunpaman, magiging walang silbi para kay Chi Xuanyu na manatili rito. Iyon ay dahil noon, si Ye Zuan ay nasa profound death stage lamang. Kaya naman, nagawa pa rin niyang takutin siya sa buong kalawakan. Gayunpaman, ngayong nakalusot na si Ye Zuan sa Samsara stage, hindi na niya magagawang takutin si Ye Zuan sa kabila ng maikling distansya sa pagitan nila. Sa sandaling ito, nakaalis na si Chi Xuanyu sa Death Abyss at nagmamadaling patungo sa lungsod. Sa kasamaang palad, ang kanyang bilis ay hindi mabilis, at aabutin siya ng hindi bababa sa kalahating araw upang makarating doon. Lumipas ang kalahating araw, at malamang na walang laman ang lugar ngayon. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system. Ang 5 ikatlong antas ng Samsara Stage Battle Corpses ay napag-usapan na lahat. Sa sandaling ito, ang Elegy of Souls ng Skeletal King ay tumaas hanggang 15%. Sa ika-4 na minuto, isang nakakabinging dagandong ang biglang nakatawag ng atensyon ni Ye Zuan. Kaagad pagkatapos, kumalat ang isang hindi pa nagagawang aura. Ika-4 na antas ng Samsara Stage. Tsaka 3 sila. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi napigilan ni Ye Zuan na dilaan ang kanyang mga labi. Ang Death Zuan battlefield ay naitatag lamang sa nakalipas na ilang dekada, kaya natural na maraming eksperto ang bumagsak bago ito. Gayunpaman, ang 3 pang-4 na antas na mga eksperto sa yugto ng Samsara ay hindi sapat para matakot si Ye Zuan. Matandang puno, tadyang, bawat isa sa atin ay kukuha ng isa. Sabi ni Ye Zuan sa kanilang dalawa. Para sa mga mas mababang antas, iniwan niya sila kay Luo-Luo. Ang ika-4 na antas ng mga eksperto sa entablado ng Samsara ay isang antas na mas mataas kaysa sa lumang puno, ngunit ang mga ito ay pang-4 na antas na mga bangkay ng labanan sa entablado ng Samsara. Ang Old Tree ay hindi natatakot sa ika-4 na antas ng mga eksperto sa entablado ng Samsara. Pabayaan ang pakikipaglaban sa mga bangkay. Sa isang iglap, nagpalitan ng suntok si Ye Zuan at ang 2 pa sa 3 pang-4 na antas ng Samsara Stage Battle Corpses. Ang mga bangkay ng labanan na ito ay may napakababang katalinuhan at mayroon lamang instinct na pumatay. Hindi nila alam kung paano umiwas sa mga pag-atake. Agad na nagpadala ang Old Tree ng Remnant Flames at sinuntok ang dibdib ng isang bangkay ng labanan, na naging sanhi ng pagkalat ng apoy. Masyadong mahina. Umiling ang matandang puno. Akala niya ay nakahanap na siya ng battle force na kayang lumaban, pero hindi niya inaasahan na ganito pala ito kaina. Sa kabilang panig, si Ye Zuan, na may vital energy ng unicorn, ay gumawa ng explosive damage at pumatay ng isang bangkay ng labanan sa isang kisap mata. Kung tungkol sa Skeletal King, ito ay mas mabangis. Pinasabog nito ang kalaban sa tinadtad na karne at hindi na muling mabuo. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang layunin ng pagpatay ni Ye Zuan ay tumaas. Kasabay nito, tumaas din ng 1 punto ang elehiya ng mga kaluluwa. Sa sandaling ito, talagang umaasa si Ye Zuan na mas maraming bangkay ng labanan sa antas na ito ang lilito.
Kahit 100 sa kanila ang sumugod sa kanya, hindi siya matatakot. Sa taas ng langit, gulat na gulat ang grupo na hindi sila nakaimik. Tinansya nila na si Yezuan at ang dalawa pa ay nakapatay na ng mahigit 10,000 bangkay ng labanan. Paano magkakaroon ng napakaraming vital energy ang isang ordinaryong tao? Kung si Yezuan ay nasa ika-9 na antas ng profound death stage, ang kanyang layunin sa pagpatay ay umabot na sa pinakamataas na limitasyon. Gayunpaman, hindi ito ang kaso sa pagkakataong ito. Ito ay dahil ang pinakamataas na limitasyon ng layunin ng pagpatay ay tataas sa bilang ng mga palitan at antas ng paglilinang ng isang tao. Kaya naman, medyo maikli pa si Yezuan. Ang ika-4 na antas ng Samsara Stage Battle Corpses ay lumitaw. Ang susunod ay ang ika-5 antas ng Samsara Stage Battle Corpses. Dahil mataas ang antas ng paglilinang ng isang tao, kakailanganin ng ilang oras para magising ang kalooban ng kamatayan. Sa ika-5 minuto, sa wakas ay lumitaw ang ika-5 antas ng Samsara Stage Battle Corpse. Not interested. Old Tree, bahala ka. Mahinahong sabi ni Yezuan. Roger, tumugon si Old Tree. Pagkatapos, ipinadala niya ang kanyang natitirang apoy at nakipaglaban sa ika-5 antas ng Samsara Stage Battle Bangkay. Kung ito ay isang 5th level Samsara Stage martial artist, mag-iingat pa rin ang Old Tree. Gayunpaman, ito ay isang naglalakad na bangkay lamang at walang dapat ikatakot. Gayunpaman, tumagal pa rin ng 5 segundo ang Old Tree para matapos ito. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay muling tumaas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may iba pang mga abiso. Ding! Umabot na sa upper limit ang killing intent ng host. Gusto mo bang palitan ito ng isang DevR point? Oo, agad namang sumang-ayon si Yezuan dahil sa wakas ay umabot na sa pinakamataas na limitasyon ang kanyang layunin sa pagpatay. Ding! Matagumpay na naalis ang layunin ng pagpatay. Nakakuha ang host ng isang DevR point. Isa pang system notification ang tumunog. Kabanata 15:18. Kung babawiin ko ang ilan sa aking mga kasanayan ngayon, dapat ay magagawa kong pagsamahin ang 2 linya ng labanang dugo. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang siya ay pumatay. Ang Elegy of Souls lamang ay nagkakahalaga ng 3 DevR points, ngunit hindi payag si Yezuan na bawiin ang mga ito. Ito ay dahil ang kasanayang ito ay isang banal na kasanayan. Kung isalansan, maaari pa itong dumami ng 5 o 10 beses. Isa itong divine skill na nagbigay daan sa Skeletal Monarch na hamunin ang mga kalaban sa ilang antas na mas mataas. Bagaman ang pagsasanib ng 2 linya ng labanan ay tiyak na magreresulta sa isang napakalakas na immortal na linya ng labanan sa labanan. Gayunpaman, tila hindi niya kailangang gawin ito sa ngayon dahil kapaki-pakinabang pa rin ang mga kasanayan. Bukod dito, hindi siya nagmamadali ngayon, kaya maaari niyang ubusin ang kanyang oras upang kainin ang DevR points. Hindi nagtagal, lumipas pa ang 5 minuto. Pagkalipas ng 5 minuto, tuluyang naubos ang Wheel of Death. Sa oras na ito, 10,000 naglalakad na bangkay ang pinatay ni Yezuan at ng iba pa. Ang buff ng Elegy of Souls ng Skeletal Monarch ay direktang nadagdagan ng 20%. Dapat malaman ng isang tao na bago lumitaw si Qi Xuanyu, ang buff ng Elegy of Souls ay 10% lamang. Isang biyaya lang na nadouble ito. Kung alam ni Qi Xuanyu ang tungkol dito, tiyak na magagalit siya. Hindi lang niya sinaktan si Yezuan, ngunit binigyan din niya si Yezuan ng ilang benepisyo. Maaari rin niyang palitan ang kanyang pangalan ng Lei Feng. Hindi napigilan ni Yezuan na malunok ang kanyang laway habang tinitingnan niya ang eksena sa ibaba. Ang maliit na bundok sa ibaba ay pinalo hanggang mamatay ng Skeleton King. Sa wakas, wala na. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Pagkatapos ng 10 minuto ng tuloy-tuloy na pagpatay, medyo nalagutan na siya ng hininga. Dapat malaman ng isang tao na ang Immortal Phoenix Bloodline ay hindi lamang makakabawi ng chi at mga pinsala, kundi pati na rin ang pisikal na lakas. Marahil, ito ay dahil sa presyon sa kanyang puso. Para sa isang labanan na tumagal ng 10 minuto, ito ay napakabihirang para sa isang tao sa kanyang antas na gawin ito. That was awesome. I really want to do it again. Hindi naiwasang sabihin ng matandang puno. Don't worry, baka marami pa. Bahagyang ngumiti si Yezuan. Sa pagkakataong ito,
ang Will of Death na clone lang ni Chi Xuanyu. Kung hindi dahil sa katotohanang naubos na ang kalooban ng kamatayan, baka marami pang bangkay sa labanan. Sa susunod, malamang na ito ay direktang labanan sa orihinal na katawan ni Chi Xuanyu. Sa oras na iyon, hahayaan ni Ye Zuan na lumaban muli si Chi Xuanyu. Marahil ay makakakuha siya ng isa pang DevR point. Umuungol, biglang umungal ang Skeleton King. Dapat papunta na si Chi Xuanyu dito. Fair na, habang nagsasalita si Ye Zuan, tumakbo siya patungo sa hilaga. Sa hilaga ay ang Abyss of Death. Sa makatuwid, gustong harangin ni Ye Zuan si Chi Xuanyu sa kalagitnaan. Kung tutuusin, ang mga bangkay na malapit sa lugar na iyon ay pinatay na lahat. Kahit na muling bumaba ang kalooban ng kamatayan ni Chi Xuanyu, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Nakalabas na si Chi Xuanyu mula sa Abyss of Death, at si Ye Zuan ay patungo sa Abyss of Death. Malaki ang posibilidad na magkasalubong silang dalawa. Oo nga naman, pagkatapos ng mahigit kalahating araw na paglalakbay ni Ye Zuan, nabangga nga nila ang isa't isa. Hindi ko ini-expect na magkukusa ka na pumunta dito. Tingnan natin kung saan ka matatakbuhan ngayon. Tumingin si Chi Xuanyu kay Ye Zuan at sa dalawa pa at malamig na sinabi. Panahon na para ayusin ang sama ng loob natin ngayon. Sabi ni Ye Zuan na walang pakialam. Matagal nang nakilala ni Chi Xuanyu si Ye Zuan. Sa oras na iyon, nagkataong pumunta siya sa Panglay Divine Land at nakatagpo ng isang maliit na kalooban ng kamatayan. Pagkatapos ay naglakbay siya sa kalawakan upang kolektahin ang kalooban ng kamatayan. Natural, wala siyang pakialam sa brat na iyon noong mga oras na iyon. Sa makatuwid, hindi niya nakilala si Ye Zuan. Gayunpaman, nakilala siya ni Ye Zuan. Bukod dito, pinatay ni Chi Xuanyu si Song Qingxing at Ang. Iba pa noong nakaraan, na nagpapataas ng galit ni Ye Zuan sa kanya. Sa makatuwid, mula ngayon, isa lamang sa kanila ang mabubuhay sa mundong ito. Ang taong iyon ay si Ye Zuan. At ang mamamatay ay si Chi Xuanyu. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Mamatay, galit pa rin si Chi Xuanyu. Ang kanyang mga mata ay kumislap at ang isang mata ng kamatayan ay namuo sa itaas ng kanyang ulo. Ang paggamit ng Eye of Death sa buong kalawakan ay magbabago ayon sa distansya. Gayunpaman, ang aktwal na katawan ni Chi Xuanyu ay narito, kaya ang kapangyarihan ng Eye of Death ay nasa tuktok nito. Sa sandaling lumitaw ang mata ng kamatayan, kumalat ang isang aura ng kamatayan. Pagkatapos, nagsimulang mabulok ang katawan ni Ye Zuan at naging kawalan. Walang silbi ang iyong kalooban ng kamatayan laban sa akin noon. Sa tingin mo ba ay magiging epektibo pa rin ito hanggang ngayon? Pagkatapos magsalita ni Ye Zuan, ang vital energy ng unicorn ay lumabas sa kanyang katawan at pinrotektahan ang kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang kalooban ng kamatayan ni Chi Xuanyu ay walang silbi laban sa kanya. Kaya mo talaga. Dahil kung ganoon, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Nang makita ni Chi Xuanyu na ang Eye of Death ay hindi epektibo, agad siyang naglabas ng puting longsword. Siya ay naging isang sinag ng puting liwanag at bumaril kay Ye Zuan. Ang kanyang bilis ay higit pa sa isang third-level Samsari Realm expert. Kahit na ang isang dalubhasa sa fourth-level Samsari Realm ay hindi maihahambing sa kanya. Ang kanyang bilis ay maihahambing sa isang eksperto sa 5th level Samsari Realm. Si Chi Xuanyu ay nabuhay ng napakaraming taon. Siya ay sumisipsip ng hindi mabilang na halaga ng kalooban ng kamatayan at pinakipot ito. Gayunpaman, palagi niyang pinipigilan ang kanyang antas ng paglilinang sa 3rd level Samsari Realm. Sa makatuwid, ang kanyang antas ng paglilinang ay napakalakas. Natatakot ako na maaari niyang labanan ng isang tao na 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, agad na nagbigay ng utos si Ye Zuan sa kanyang 3 general. Patayin, dahil kalahating araw na lang ang lumipas mula noong labanan, ang Skeletal King's Grip of Health, Undying Fighting Soul, at Ye Zuan's Fist of Killing ay hindi magagamit. Gayunpaman, determinado si Ye Zuan na patayin si Chi Xuanyu. Matandang bruha, hindi ako mapakali na makipag-usap sa'yo. Kunin mo to. Namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Agad niyang minarkahan si Chi Xuanyu ng Death Hunt Command. Ang kanyang susunod na pag-atake ay magdudulot ng higit na pinsala kay Chi Xuanyu. Ang susunod na gagamitin ni Ye Zuan ay isa sa kanyang nakakagulat na trump card.
Pagbaba ng unicorn. Dati, walang cooldown ng unicorn's descent at sky-shattering meteor slash. Gayunpaman, pagkatapos na maabot ng halaga ng layunin ng pagpatay ang pinakamataas na limitasyon, kinain ni Yezuan ang lahat ng mga kayamanan na kanyang inimbak. Hindi lamang siya nakapasok sa Samsara Realm, ngunit ang kanyang dalawang trump card ay naibalik din. Ang lakas ni Chi Xuanyu ay hindi dapat maliitin. Ayaw ni Yezuan na mag-aksaya ng oras sa kanya at nagpasya na patayin muna siya. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Chi Xuanyu. Nang malapit nang makipag-ugnayan si Chi Xuanyu sa Old Tree at sa Skeletal King, isang nagniningas na kuko ang nabuo sa itaas ng kanyang ulo. Nabigla siya, tumangala siya at nakita ang nag-aalab na kuko na mabilis na bumababa. Kaagad, naisagawa niya ang kanyang lihim na kasanayan. Tulay ng kamatayan. Boom! Nagliyab ang nagngangalit na apoy. Ang naglalagablab na kuko ay tumuntong sa lupa, ngunit hindi ito nasaktan kay Chi Xuanyu. Mula nang sumanib si Yezuan sa Immortal Eye Unicorn Bloodline, ang Unicorn's Descent ay hindi kailanman nabigo at hindi kailanman binaygo si Yezuan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nakuha ang unang pag-atake. Iyon ay napagtanto ni Yezuan na pinanatili ang kanyang Eye of Revelation, na biglang nawala si Chi Xuanyu sa kritikal na sandali at muling lumitaw mula sa Death Eye. Talagang may kakayahan siya. Kabanata 15:19. Ang tulay ng kamatayan ay kailangang gamitin kasabay ng mata ng kamatayan. Higit pa rito, kamakailan lamang niya ito naintindihan at magagamit lamang sa malapitan. Kung hindi, makakalusot siya sa kawalan kalahating araw na ang nakalipas. Sa oras na iyon, hindi ito ang Will of Death clone, ngunit ang kanyang aktwal na katawan. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan. Huwag kang magmadali, may atake pa. Mabilis na nanambalik si Yezuan at muling bumuo ng nagniningas na kuko sa ibabaw ng ulo ng Eye of Death. Sa pagkakataong ito, handa na si Chi Xuanyu. Agad siyang napaatras matapos maramdaman ang aura. Boom! Dama po ang nagniningas na kuko at naduraj ang mata ng kamatayan. Matapos gumuho ang mata ng kamatayan, agad itong sinunog ng vital energy ng unicorn, na walang naiwan. Bagamat muling umiwas si Chi Xuanyu sa pag-atake, ang natitirang kapangyarihan ng Killin's Descent ay nasugatan siya. Ang tunay na enerhiya ng Kilin ay nasira sa kanyang depensa, at ang mga damit sa kanyang likod, pati na rin ang kanyang laman, ay agad na nasunog. Gayunpaman, sa tulong ng Profound Life Chi, hindi nasaktan si Chi Xuanyu. Ano nga ba ang vital energy ng batang ito? Ang pinsalang idinulot nito sa akin ay lampas sa imahinasyon. Nagulat si Chi Xuanyu. Sa simula pa lang, naramdaman na niya na kakaiba ang vital energy ni Yezuan. Ngayon, tila tama siya. Gayunpaman, wala siyang oras para isipin iyon dahil ang matandang puno at ang Skeletal King ay umaakyat na sa kanya. Dahil hindi ko makuha, papatayin kita. Ang mga mata ni Chi Xuanyu ay puno ng layuning pumatay habang nakatingin sa Skeletal King na nakalusot sa ikatlong antas ng Samsara Realm. Ang lahat ng ito ay dulot ng Skeletal King. Nang makita ni Yezuan ang lumang puno at ang Skeletal King na nakikipaglaban kay Chi Xuanyu, hindi niya maiwasang isipin ang sarili, bagaman ang babaeng ito ay nasa ikatlong antas lamang ng Samsara Realm, ang kanyang aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay malamang na nasa ikalimang antas ng Samsara Realm. Hindi nakakagulat na kaya niyang dominahin ang Xuan Death Battlefield. Ang ikalimang antas ng yugto ng Samsara ay 4 na antas na mas mataas kaysa sa kanya. Batay sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi pa rin siya makakalaban sa ikalimang antas ng yugto ng Samsara. Kaya naman, ayaw niyang sumali sa laban na ito. Gusto lang niyang magtago. Dark Night Sky Curtain. Kaagad, ginamit niya ang hakbang na ito at nawala sa kadiliman. Sa buff mula sa Assassinate, ang kanyang movement speed at combat power ay parehong tumaas. Pagkatapos ay nagtago siya sa malayo at ginamit ang Eye of Insight para pagmasdan ang sitwasyon. Sa kabilang panig, ang Old Tree, ang Skeletal King, at si Wei Zhenchen, na nasa ikatlong antas din ng Samsara Realm, ay nagsanib puwersa upang labanan si Chi Xuanyu. Ang mga pag-atake ni Chi Xuanyu ay napakalakas at maaaring agad na pumatay ng mga kalaban sa parehong antas. Gayunpaman, ang Old Tree at ang dalawa pa ay may Immortal Phoenix Bloodline, kaya hindi sila mapatay ni Chi Xuanyu sa isang hit. Paano ang batang iyon?
Biglang napagtanto ni Chi Xuanyu na may mali. Wala na si Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan, na nasa unang antas ng Samsari Realm, ay hindi isang banta sa kanya. Kahit na maglunsad siya ng palihim na pag-atake, hindi ito gaanong pakinabang. Gayunpaman, hindi nilayo ni Yezuan na maglunsad ng palihim na pag-atake sa kanya. Ang plano ni Yezuan ay hayaang maubos ng Old Tree, at ng Skeletal Monarch ang kabilang partido. Kahit na sila ay nasa parehong antas, ang lakas ni Chi Xuanyu ay talagang nakakatakot. Kung ang Old Tree at ang dalawa pa ay walang Immortal Phoenix Bloodline, sila ay namatay ng higit sa 10 beses. Sa 12-dosenang round na ito, hindi ginamit ni Chi Xuanyu ang alinman sa kanyang mga trump card. Pinapagod lang niya ang kanyang True Chi. Siya ay naghahanap ng isang pagkakataon upang patayin ang lahat sa isang hit. Old Tree, mag-ingat. Siya ay nakabuo ng isa pang Eye of Death sa langit, paalala ni Yezuan sa kanila. Ang Eye of Death na ito ay napakahusay na nakatago at ang aura nito ay napakahina. Sa makatuwid, hindi ito napansin ng matandang puno at ng dalawa pa. Gayunpaman, sa pagsuporta ni Yezuan sa kanila, ano ang kinatakutan nila? Hinarang ni Chi Xuanyu ang mga pag-atake ng Old Tree at ng Skeletal King habang iniipon ang Wheel of Death. Makalipas ang ilang segundo, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Dumating na ang oras. Titig ng kamatayan. Ang mga mata ni Chi Xuanyu ay kumikinang ng maliwanag. Kasabay nito, ang mata ng kamatayan sa kalangitan ay naglabas ng isang malakas na aura ng kamatayan. Dalawang kakaibang enerhiya ang bumalot sa Old Tree at sa Skeletal King. Nang mag-react sila, kalahati ng katawan nila ay naagnas na. Ito ang makukuha mo sa pagkontra sa akin. Si Chi Xuanyu ay puno ng kumpiyansa at bumulong sa kanyang puso. Sa kasamaang palad, noon pa man ay gusto niyang supilan ang Skeletal King ngunit wala siyang paraan para magawa iyon. Sa makatuwid, maaari lamang niyang patayin ang Skeletal King. Sa isang kisap mata, ang matandang puno at ang Haring Kalansay ay naging abo. Hindi lang iyon, maging ang Heaven-Shaking Sword ay naging abo din. Natapos ang labanan sa isang iglap. Nakita ni Chi Xuanyu ang pagkawala ng dalawa. Pagkatapos ng maikling paghinto, handa na siyang hanapin si Yezuan. Gayunpaman, nang siya ay tumingin sa paligid, dalawang aura ang biglang lumitaw ng wala sa oras, na nagbigay sa kanya ng takot. Ding! Patay na ang espiritu ng abo. Ding! Patay na si Skeletal King. Ding! Patay na si Wei Zhenchen. Ding! Espiritu ng abo ay muling nabuhay. Ding! Nabuhay na muli si Skeletal King. Ding! Nabuhay na muli si Wei Zhenchen. Sa isang iglap, silang tatlo ay muling umatake at nahuli si Chi Xuanyu na hindi nakabantay. Nagulat si Chi Xuanyu nang makita niya ang tatlong hindi nasaktan na Old Tree na sumusugod sa kanya mula sa malayo. She exclaimed, paano ito posible? Ang mata ng kamatayan ay ang kanyang pinakahuling hakbang. Kahit na ang isang level 5 Samsari Realm expert ay hindi makakayanan ang pag-ataking ito. Gayunpaman, paanong hindi masasaktan ang dalawang level 3 Samsari Realm expert, ang Old Tree at ang Skeletal King? Hahaha, sa tingin mo ba mapapatay mo kami sa ganyang pakulo? Umalangaw-ngaw ang mayabang na boses ng matandang puno. Pagkatapos, kumislap siya sa harap ni Chi Xuanyu at naglunsad ng pag-atake. Pagkatapos, ang Skeletal King, na may hawak ng Heaven-Shaking Sword, ay sinugod sa kanya. Kung ganoon, papatayin ko kayong lahat. Hindi naniwala si Chi Xuanyu. Uminom siya ng malaking halaga ng Wheel of Death at ginamit ang kanyang trump card. Titig ng kamatayan. Binalot ng dalawa pang Wheels of Death ang Old Tree at ang Skeletal King. Sa isang kisap mata, narinig ni Yezuan ang isang serye ng mga notification sa system. Ding! Patay na ang espiritu ng abo. Ding! Patay na si Skeletal King. Ding! Patay na si Wei Zhenchen. Ding! Espiritu ng abo ay muling nabuhay. Ding! Nabuhay na muli si Skeletal King. Ding! Nabuhay na muli si Wei Zhenchen. Ang tatlong hindi nasaktan na Old Tree ay sinugod siya mula sa malayo na parabang sila ay nandayet. Bitch, kahit ilang beses mo kaming atakihin, hindi kami mamamatay. Ang matandang puno ay hindi maiwasang magmura. Ang kamatayan ay isang luho sa kanya. Mula nang gawing isang mahiwagang sandata si Yezuan, siya ay immortal at hindi nasesira.
Napakasarap sa pakiramdam na makipaglaban sa isang walang kamatayang katawan. Imposibleng buhay ka pa. Nanlaki ang mata ni Chi Xuanyu sa hindi makapaniwala. Paano sila lilito pagkatapos na pinatay ng Gaze of Death ng 2 beses? Hindi kaya isa itong ilusyon. Imposible iyon. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang patayin kayong lahat. Muling ginamit ni Chi Xuanyu ang Gaze of Death. Ding! Espiritu ng abo ay muling nabuhay. Ding! Nabuhay na muli si Skeletal King. Ding! Nabuhay na muli si Wei Zhenchen. Ilang system notification ang tumunog sa isipan ni Ye Zuan. Pagkatapos, ang tatlong hindi nasaktan na matandang puno ay muling nabuhay. Sok! 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 Kung magpapatuloy ito, babagsak muna ang espiritu niya. Kabanata 15:20. Isipin mo na lang, kung makikipagpalitan siya ng suntok sa isang taong hindi namamatay at hindi masisira, paulit-ulit niyang mapapatay ang kanyang kalaban. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay muling bubuhayin. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang buong katawan ay manhid, at siya ay magsisimulang magbunyag ng mga kapintasan. Napakabilis ni Chi Xuanyu kung kaya't hindi siya malok ng Skeleton King. Siya ay naghihintay ng pagkakataon na gamitin ang space-shattering meteor slash. Kung mayroon lamang siyang grasp of the underworld at ang flaming sun rope. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Ye Zuan na darating si Chi Xuanyu, kaya hinayaan niyang gamitin sila ng lumang puno at ng Skeleton King. Kung hindi, hinayaan niya ang Old Tree at ang Skeleton King na gamitin ang kanilang mga kakayahan para harapin si Chi Xuanyu. Matapos patayin ang Old Tree ng 3 beses, hindi nang ahas si Chi Xuanyu na gamitin muli ang Death Gaze. Kinain ng Death Gaze ang labis na Wheel of Death. Pagkaraan ng 3 beses, naubos na niya ang kalooban ng kamatayan na hinigop niya sa loob ng halos 1,000 taon. Higit sa lahat, ito ay walang silbi at nasayang. Kaya naman, nag-iisip siya ng isang countermeasure. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Chi Xuanyu. Siya nga pala, pagkatapos mamatay ng matanda at ng Skeleton King, bubuhayin nila ako sa di kalayuan at papatayin ako. Pwede bang? Naisip ito ni Chi Xuanyu. Nahulaan niya na ang muling pagkabuhay ng Old Tree at ang Skeleton King ay may kinalaman kay Ye Zuan na nawala. Kaagad, mabilis siyang kumilos at tumingin sa paligid, sinusubukang hanapin si Ye Zuan. Nahanap mo ako, masyado kang walang muwang. Si Ye Zuan, na nagtatago sa dilim, ay ngumisi at naglunsad ng pag-atake kay Chi Xuanyu. Nahanap kita, naramdaman ni Chi Xuanyu ang aura at mabilis na inatake si Ye Zuan. Ngunit sa sandaling ito, biglang nabasag ni Ye Zuan ang kawalan at lumitaw sa kabilang panig. Noong kinakalaban ni Chi Xuanyu ang Old Tree at ang Skeleton King, nag-set up si Ye Zuan ng ilang void locator dito. Imposibleng mahanap siya ni Chi Xuanyu. Damn it, lumabas ka. Nagmura si Chi Xuanyu at tinipon muli ang Wheel of Death. Sa pagkakataong ito, hindi niya gagamitin ang Death Gaze, kundi para buhayin ang mga patay. Nagsimulang manginig ang lupa. Hindi mabilang na mga bangkay at sirang mga paa ang nags ilabas sa lupa at pagkatapos ay muling nagsama-sama. Walang muwang na babae, sa tingin mo mahuhuli mo ako ng ganito. Nagpakita pa rin ng sarkastikong ekspresyon si Ye Zuan at pinatay ang mga bangkay ng labanan. Nilabanan niya si Chi Xuanyu sa isang labanan ng attrition. Sa oras na iyon, maaaring muling maabot ni Ye Zuan ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang layuning pumatay. Hindi pa niya sinubukang abutin ito ng 2 beses sa parehong kaharian. At saka, makakatagal kaya si Chi Xuanyu ng 3 araw sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng Old Tree at ng Skeleton King. Pagkatapos ng lahat, si Chi Xuanyu ay walang Immortal Phoenix bloodline. Kahit na marami siyang death intent, imposibleng maubusan siya ng True Chi, Profound Life Chi, at Profound Death Chi. Damn it, ano ang dapat kong gawin? Nagmura si Chi Xuanyu sa kanyang puso. Wala siyang maisip na paraan para tapusin ang labanan sa harapan niya. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Zuan Death Battlefield. Niwala siyang mahanap na first-level Samsara Realm Brat. Nakakahiya. Buti na lang at walang nanunood sa laban kaya walang nakakaalam na napahiya siya sa sarili niya. Bastard, sa susunod na makita kita, ihahatid na kita. Nagmura si Chi Xuanyu at tumalikod para umalis. Napakabilis ng kanyang bilis na kahit na ang matandang puno at ang hari ng kalansay ay hindi siya naabutan.
Ang pinakamakapangyarihang tao sa Zuan Death Battlefield. Tinupad niya ang kanyang pangalan. Haha, nabugbog talaga siya. Hindi napigilan ng matandang puno na tumawa ng malakas. Bago pa makatakbo ng malayo si Qi Xuanyu, nagmamadali siyang sumigaw. Qi Xuanyu, ayaw mo bang malaman kung nasaan ang iyong kapatid? Si Qi Xuanyu, na tumatakas, ay tumigil sa kanyang paglalakad. Gulat na tanong niya, anong sabi mo? Kuya, may nakakaalam talaga na may kapatid siya. Paano naging posible iyon? Ang kanyang kapatid na si Qi Tianroy, ay muling nagkatawang tao bago na itayo ang Zuan Yu Tomb. Gayunpaman, hindi pa rin alam ang kanyang kinaroroonan. Walang nakakaalam kung hindi pa siya nagising o namatay na ba siya. Kahit na ang kanyang pinagkakatiwalaan, ang matipunong lalaki na may puting buto, ay hindi alam ang tungkol sa bagay na ito. Hiniling lang niya sa matipunong lalaki na maghanap ng tao. Hindi alam ng matipunong lalaki na ang taong hinahanap niya ay kapatid ni Qi Xuanyu. Kung tutuusin, hindi man lang niya alam ang pangalan nito. Ang alam lang niya ay siya ang Lord of the Death Abyss at ang pinakamakapangyarihang tao sa Zuan Death Battlefield. Haha, nagtataka ka siguro kung paano ko nalaman ang sikretong ito. Tumawa ng malakas ang matandang puno. Sino ka? Hindi malay na tanong ni Qi Xuanyu. Sa oras na ito, iniisip niya kung alam ng matandang puno ang sikretong ito dahil kilala niya ang kanyang kapatid. Hindi sinagot ng matandang puno ang kanyang tanong. Nagpatuloy siya, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay patay na ang iyong kapatid na si Qi Tianroy. Patay. Nang marinig ni Qi Xuanyu ang dalawang salitang ito, ang kanyang katawan ay nanginig ng husto. Ngayon lang, nagkaroon siya ng ilang pagdududa tungkol sa pagiging tunay ng mga salita ng matandang puno. Gayunpaman, nang marinig niya ang pangalang Qi Tianroy, naniwala siya sa karamihan nito. Paano siya namatay? Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Qi Xuanyu. Biglang sumama ang pakiramdam niya. Siyempre pinatay ko siya, at sabihin ko sa iyo, namatay siya sa Mystic Moon Tomb na ginawa mo. Noong araw na bumaba ka, pinatay ko siya bago pa mabuksan ang kabaong. Ang katawan niya ay sinunog ko. Direktang sinabi ng matandang puno ang katotohanan. Ang Zuan Yu Tomb. Hindi matanggap ni Qi Xuanyu ang katotohanan ito. Hinahanap niya si Qi Tianroy sa loob ng libu-libong taon. Hindi niya inaasahan na lilito siya sa Zuan Yu Tomb sa araw na iyon. Sinadya niya, siguradong sinasadya ng matandang puno. Papatayin kita. Galit na galit si Qi Xuanyu. Bigla siyang tumalikod at inatake ang matandang puno. Magandang timing. Nang makitang matagumpay niyang napag-alitan si Qi Xuanyu, agad na nakipagsanib puwersa ang Old Tree sa Skeleton King. Sa isang iglap, muling nakipag-away si Qi Xuanyu sa dalawa. Sa pagkakataong ito, matagumpay siyang nagalit, kaya medyo hindi matatag ang kanyang emosyon. Ito talaga ang gusto ni Ye Zuan. Gayunpaman, si Qi Xuanyu ay isang dalubhasa sa kanyang henerasyon. Mabilis siyang nakabawi. Ang isang patay na tao ay hindi maaaring mabuhay muli. Wala na siyang magagawa sa Old Tree at sa Skeleton King ngayon. Ito ay magiging isang pag-aaksaya ng oras upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Hahanap ako ng paraan para patayin ka. Sa huli, nagpasya si Qi Xuanyu na umalis. Sa bilis niya, nawala siya sa langit. Sa pagtingin sa kanyang likuran, ang matandang puno ay hindi maiwasang magtanong sa kanyang isipan, Young Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ay bumalik na siya sa Death Abyss. Let's go after her. We can kill her when our skills recover.